Nako po, ano kaya yung sinasabi ng larawang ito? Mukhang meron pong makakancel. At wag naman sana. Lalo pa't nakitang parang okay na. Meron ng bonding. 'Di ba ang Marcoses and Aquino. So ngayon, i-bring up na naman ng mga DDS. Nakalimutan nyo na ba yung past? Alam nyo mga minamahal, hindi tayo mabubuhay kung patuloy lang natin babalikan ng past. Kasi past is past na nga. Mag-focus tayo sa present and pagpokusan natin yung darating pa na future. Kailangan mag-unified tayo. Tayong mamamayang Pilipino, magkaroon tayo ng collaboration. I-lessen natin yung political hate, political color. Let's help each other to build a nation building. Yun dapat, 'di ba? Kaso mukhang makakancel itong si Chris Aquino. So ngayon, nakita ninyo mga minamahal sa picture itong si First Lady. Tinitingnan ko kasi mga minamahal yan, oh. Yan, oh, dyan. Nilagay ko na lang dyan, oh. Nakita natin si First Lady Araneta Marcos and Queen of all media na si Chris Aquino na magkasama sa isang event. So, yung event na yan, hindi lang yan basta-bastang event. Kundi event yan ng pagsasama nila dahil para silang umattend sa isang birthday celebration ng kanilang mutual friend and fashion designer na si Michael Leyva. And dyan natin mga minamahal nakita na napaka-rare, diba, ng powerful moment between Marcos and Aquino in one frame. So, para sa karamihan, this is just a simple photo. Pero para sa atin na mahilig sa politika, kung titingnan natin, this is the symbol of two family na magkaaway before pero meron ng unity, united na sila ngayon. So, sa mga hindi nakakaalam, mga minamahal, the Aquino and also the Marcoses have been symbols of political diversion, division in our country for almost a decade, mga minamahal. Nagkaroon ng napakahigpit na tunggalian sa politika, ideolohiya, at sa kasaysayan mismo, to be honest. Pero ngayon, makikita mo sa larawan mga minamahal na parang isang tahimik na mensahe. Mensahe ng pagkakaisa. Diba na kahit magkaiba tayo ng pinanggalingan, pwede tayong magkasundo sa ngalan lamang ng pag-unlad, sa ngalan ng respeto at kabutihan ng bayan. Diba? Kasi kung iisipin ninyo, mga minamahal, itong klaseng larawan to, nagbibigay to ng pag-asa. Pag-asa sa akin. Hindi lang sa akin, sa mga talagang merong visual sa politika. Nakikitaan nila to na nagbibigay ng pag-asa. Kasi si Chris Aquino, daughter of the democracy icon Cory Aquino, and ito namang si First Lady is wife of the President Bongbong Marcos, na talagang parang they've been together na for a long time. Kung makikita nyo yung close bond nila. And maybe there's still a hope for our country to heal from the wounds of the past. Diba? So, ang sabi nga ng businessman na si Ace Nava, for today with the Aquino, the Marcos different colors, one good day. Diba? So, that was a simple line, to be honest. Pero, tumatak. At tumatama ito sa puso ng maraming mamamayang Pilipino. So, ibig sabihin, kahit magkakaiba tayo ng kulay, pwede pa rin magkaibigan. So, yan yung tinatanim ko sa isipan ninyo, di ba? Na, I have something to share you between my family that talagang literally mga minamahal nag-shake up yung fam ko because of the political issue. Kasi, they support Dutertes and we've been supporting Marcoses. So talagang nagkaroon ng ng rattle between dito sa family namin. And I cannot blame them kasi yan yung paniniwala nila and they cannot blame me sa paniniwala ko. Pero sana dahil sa larawan na to, 'di ba, wag nating personalin ang buhay. 'Di ba? Don't
take it too much personal sa ating mga personal life. Politics is politics. And politics can be debatable, but not to be a battlefield. Tama ba? Diba? Hindi natin gawin na yung politika pag-awayan natin. Magkakapamilya tayo, magkakadugo tayo, Pilipino tayo. Diba? Pwedeng maging, pwedeng pag-usapan natin yan in a nice way, pero hindi natin gawin na mag-away-away because of politics. Kasi at the end of the day, yung gobyerno tumutulong sa atin, pero tayo pa din ang gumagawa ng paraan para mabuhay tayo. Diba? So, yung reconciliation, mga minamahal, hindi lang to usapang showbiz ha. Ito ay symbolic gesture ng national healing. Kung ako, yung tatanungin ninyo. So, sa mga hindi rin nakakalam, sabi pa nga na nag-comment, Kris Aquino has always been open about her struggles sa mental health, sa personal life, at minsan pati sa politika. Samantalang naman si First Lady daw ay kilala bilang isang tahimik pero matatag na haligi ng kasalukuyang administrasyon. At masaya ako na nakita ko sila na past can teach us the lesson, but it should never imprison us. Yan, tama. It should never imprison us. If Kris can sit with Liza, maybe the Philippines can finally move forward. That was exactly what I mean. Diba? Yan yung gusto kong parating sa inyo. Yung collaboration ng dalawang malalaking influential women. Diba? Dito sa bansang Pilipinas. So, to be honest, nasayahan ako, natuwa ako. Kasi Kris Aquino is really vocal, 'di ba? And she is the voice of the Filipino people through the media and compassion. While ito namang si First Lady Liza Araneta Marcos, siya po ay isang influence and structure ng mga tao, sa mga tao to bring hope, to bring to bring hope to the children and to the Filipino people, not throughout the politics but through shared humility. So sobrang nakaka-amaze, 'di ba? Nakakahawa na makita natin tong dalawang to. And that's what our country needs today. Not separation but collaboration. Less hate, less color, more collaboration, 'di ba? To help each other to have a better nation and to have a powerful and better country. So, mga kababayan, kung gusto natin makita ang unity, ito na to, hindi na to hadlang. 'Di ba? Pero ewan ko lang kung kaya tong sikmurahin ng mga DDS at kung kaya nga ng Aquino at mga Marcoses na magtabi sa isang larawan ng walang tensyon, siguro kaya din ng mga Duterte, sana. 'Di ba? Na makipag-collaborate ng walang hate, kundi pure intention lamang sa mamamayang Pilipino. Pero sa nakikita ko, abay mukhang malabo. Oy, by the way, speaking of collaboration, matindi rin ang collab, diba? Naalala ko lang, sige nga i-topic natin to mga minamahal. Matindi din yung collaboration na ginawa ni Marcoleta at ni Mike Defensor. Ang tindi nyo. 'Di ba? Para para yurakin itong si former House Speaker Martin Romualdez, 'di ba? Kasi papakita ko sa inyo tong article na to. Mike Defensor confirms introducing Senate witness to Marcoleta. So bakit nga ba natin na topic 'yan? Speaking of collaboration lang naman. Biruin nyo si Mike Defensor kinontak ni Gutesa na humingi ng tulong kay Marcoleta na dapat supposedly hindi naman siya yung Senate chairperson. 'Di ba dapat ang kinontak nyo si Ping Lacson? So ngayon ang tanong ko, bakit si Marcoleta at bakit parang mas kabisado pa ni Marcoleta yung linya ng affidavit ni Gutesa? Diba, nagtataka lang ako mga minamahal. So, sabi nga ng iba, parang perjury nga daw pwedeng kasuhan ng perjury. Oo, sabi ni Ping Lacson, pwedeng kasuhan ng perjury itong si Gutesa dahil yung mismong abogado na ang nagsabi na hindi niya pinirmahan yung notary or yung affidavit ni Gutesa, hindi totoo yun. So, nakakapagtaka, diba, na parang mas alam pa ni Senator Rodante Marcoleta ang nilalaman ng affidavit ni Gutesa kaysa sa mismong testigo.
Oo, yung testigo, utal-utal pa kung magsalita, 'di ba? Si Gutesa. 'Di ba parang literal na parang nagkukwento lang itong si Gutesa kung ano yung dapat na sabihin niya. Parang dinidiktahan lang siya. Pansinin ninyo, mga kababayan, kaya parang malinaw na mayroong coaching. At kapag ang senador mismo ang nagtuturo sa sasabihin ng testigo kung ano yung sasabihin niya sa kanyang ilalim ng panunumpa, ang tawag doon ay obstruction of justice. At matagal ko nang sinasabi yan sa inyo na dapat si Marcoleta tanggalin na sa Senate Blue Ribbon Committee. Alam niyo kung bakit? Kasi parang nagiging obstructionist siya. Imbis na nahanap natin ng katotohanan, hindi natin nakikita dahil hinaharangan niya. Meron silang mga panibagong character unlock. 'Di ba na may magsisinungaling? Well, kung sa bagay, panahon nga ni Duterte kay Dilima, nagawa nila 'yan, 'di ba? Peking witness, 'di ba? Peking tawag dito, teller, 'di ba? Peking yung mga kriminal ginawang witness. So, 'di ba? Kasi hindi lang 'to simpleng hearing mga minamahal, parang naging scripted performance ang atake. Tapos merong direktor, 'di ba? Talagang magaling ang collaboration nila. Speaking of collaboration kasi total na topic na naman natin yung magandang collaboration ng kabila ng Aquino at ng Marcoses. Tapos yung collaboration naman ng 'di ba? Yung collaboration ng dalawang 'to para sirain si Martin Romualdez, ang tindi, 'di ba? Mga minamahal. O, sino kaya yung director nito? So ngayon, kung tatanungin natin, nasaan na ba si Gutesa? 'Di ba? Sino ang nagdala sa kanya kay Marcoleta? 'Di ba? Walang iba kundi itong si Mike Defensor. Ngayon, hindi ko maintindihan din itong si Mike. Oo, buti na lang hindi ka nanalo, Mike. Oo. Mga minamahal. Mga kababayan, balikan natin panahon nung 2001 kay Ador Mawanay. Oo, scandal 'to. Si Mawanay isang fake whistleblower. Oo, kwento ko sa inyo. Gumawa ng kwento tungkol kay Lacson about sa million abroad. Natatandaan niyo yan, mga minamahal. So, sino yung nasa gitna nun? 'Di ba? Si Mike Defensor. Oy, ni-research ko 'yan. 'Di ba? So, 20 years later, same playbook. 'Di ba? Si Defensor ang naging handler, si Marcoleta ay parang tila baga naging director, at si Gutesa naman ang isang scriptwriter or mismong actor, 'di ba? So, anong tawag diyan? Witness for hire, reloaded? Tanong lang. 'Di ba? So yung modus na to is very luma, very cheap, and hindi na to epektibo. Oo, kasi si Gutesa pinapatawag sa DOJ, umattend ba? 'Di ba wala? Hindi nga nagpakita, mga minamahal. So ginamit lang nila itong si Gutesa. Hindi nga natin alam kung buhay pa si Gutesa or hindi 'Di ba? Para palabasin na itong si Speaker Martin Romualdez, kahit wala namang CCTV, abay tinaniman nila ng planta. Oo. Tinanaman nila ng peking kwento para sisihin na naman siya ng mamamayang Pilipino. Independent witness pero walang dalang CCTV footage. Ano yun? Kwento lang. Ano ba yung totoo? Ginamit lang sa kwento nila itong si Gutesa para ilihis yung issue tungkol nga po dito sa flood control, corruption. Oo, kasi naiba na talaga yung segment From Diskaya, biglang Speaker Martin Romualdez. 'Di ba, para ilayo nila sa mga tunay, 'di ba, nakaalyado diyan. Sino ba yung mga binabanggit diyan na pangalan? Si Jinggoy, si Joel, sino pa? Si Chis Escudero, si Bongo. Tapos biglang rekta kay Martin Romualdez, bigla akong nagulat doon. So, ano yung layunin nun? Disirain ang kredibilidad ni Speaker Martin Romualdez at ipakitang siya yung mastermind. Wala naman talagang iba. Yun at yun lang talaga yung kanilang ginagawa. Kahit naman peke, di ba, mga minamahal? Kahit peke ang lahat. Magaling talagang director, no? Sana all. Yan yung mga collaboration na hindi ko matanggap. Collaboration ng pagpapabagsak sa ating bansa. Instead of unified leadership or unifying leadership, bakit puro hate? Bakit puro downfall ang gusto nyong mangyari? Kaya hindi tayo makausad dahil sa ganyang klaseng sistema. Nagigets din yung mga minamahal. Kaya minsan ang hirap mahalin din ng Pilipinas Tinutulungan na nga tayo ng mga tao katulad ni PBBM. Tumutulong na nga sa atin. Tapos yung gagawin pa ninyo, may mga ganitong klaseng tao pa na ang gusto nila, downfall.
Nasaan yung utak ninyo? Pwede pati res? Diba? Nakakapikon. Yeah, kayo, ano masasabi ninyo, mga minamahal, ha? It's me again. Pengi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!